Hello Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Pasensya na. Ang bigat at saka ang dulas. So, pauna mensahe ninyo, Sag. Nine of Swords. Ayan. So, worried kayo. Napakadilim, no, ng card na to. So, parang you are experiencing a dark circumstances sa buhay ninyo sa ngayon. You are worrying too much. Hindi na kayo nakakatulog ng maayos rito. 'Di ba? Maybe you're all alone. Maybe you are facing this problem kung merong problema talaga all by yourself, no? Stressed out kayo. There's so much on your mind dito, no? Kaya parang sumasakit na ulo ninyo, masikip na ang dibdib ninyo, sumasakit ulo, nai-stress kayo. Okay? So, whatever the case may be, Sagittarius, siguro kailangan na ninyo sa ngayon ng tulong. You know, maybe you need someone to talk to, you need someone to give you advice, no? So, pwedeng ganon, Sagittarius. Kaya, it is important for you to open yourself, no? To talking to other people, okay? Hingi kayo ng advice, no? Sa ibang tao. Baka ito yung kailangan ninyo. Kailangan ninyo na makinig, no, sa ibang tao, sa mga sasabihin nila, yung ganon. Not necessarily na susundin mo ang sinasabi nila because your decision or the decision should be coming from you, your last say dapat, or nasa sa inyo yung last say, should I say, yung ganon. Pero at least yung makarinig ka ng opinion ng iba, perspective ng iba, no? So, mayroon kang pagkukumparahan, 'di ba, ng mga impormasyon or ng mga magiging desisyon ninyo kung ano yung dapat na makarinig ka din ng boses ng iba, okay? At saka try to calm down, no? Kasi baka nagwo-worry kayo ng sobra-sobra dito kasi paikot-ikot ng 'di ba yung iniisip ninyo. Yung idea nyo lang yan, yung akala nyo lang yan, no? At wala kayong outlet siguro, wala kayong napagkikwentuhan, wala kayong napagsasabihan, kaya mas lalong bumibigat ang dibdib ninyo. So, magdasal po kayo, okay? Prayer can move mountains. Magdasal kayo for enlightenment and guidance, no? At kapag tayo naman ay nagdadasal ng mga ganyan, humihingi tayo ng enlightenment and guidance, gawin din natin yung parte natin. 'Di ba? Kasi yung dasal natin, ayan, binigay na natin sa Panginoon. Pero gawin din natin, no, pakinggan natin kung ano ang sagot, no, or yung pwedeng maging sagot ng universe by listening to our intuition. Pakinggan natin yung bulong ng ating intuition kasi kadalasan dyan pumapasok, no, portal yan ng guidance, no, ng mensahe ng universe para sa atin. Okay? We have Five of Swords. Ayan. So, siguro, ito yung dahilan, no, ng pinoproblema ninyo. Ito yung dahilan ng pagdilim ng isip ninyo or hirap na stress na nararamdaman ninyo. Kasi maybe meron kayong nakaaway, meron kayong nakasagutan, meron kayong hindi pagkakaintindihan with another person. So, maybe ito yung naging dahilan dyan. No? Kaya, pag-usapan, 'di ba? Or tama 'yan, kumalma ka muna, umatras ka muna from the situation kung nagkaaway kayo, nagka-diskusyon. And wait, no? For the right time. Kasi kung magulo pa, no, tensionado pa both of you, walang mangyayari sa pag-uusap ninyo. Kaya kalma muna. Okay? Kumalma, bababayin ng tension, yung emosyon, no, at saka na kayo makipag-usap. Five of Cups. Ayan. So, nalulungkot kayo. Maybe this still related to this. Siguro nalulungkot kayo kasi siguro kung ano man na kung sino man na nakaaway ninyo rito or kung sino man yung nakadiskusyon ninyo or kung sino man yung may wala kayong pagkakaintindihan, that could be someone na mahal ninyo sa buhay. No? Person ninyo, best friend ninyo, or kapamilya ninyo. Kaya, nalulungkot kayo, no, na naging gano'n ang inyong sitwasyon na nagkaaway kayo. So, siguro, feeling ko, nadidepress ang iba sa inyo because of that. No, you are frustrated sa sarili mo at sa sitwasyon.
'Di ba? Bakit kayo nagkaaway? Maybe you're still trying to figure out bakit kayo humantong sa ganitong sitwasyon, you know? But this is 5, no? 5 resonates with change. Kaya, kung naman sitwasyon na yan, hindi yan magtatagal, no? It will change for the better, okay? So we have 9 of Pentacles. Ayan. So with the 9 of Pentacles energy, this is really beautiful energy pagdating sa kaperahang aspeto. Kasi this is about you reaping the rewards of your hard work. Okay? Ito yung bunga ng inyong pagsisikap, makakamit mo na, mahahawakan mo na, mai-enjoy mo na. This is the result of your hard work, no? So, pwedeng magiging maluwag na talaga kayo ngayon sa pera, magiging abundant and prosperous kayo. There will be an inflow of money rito, no, na galing doon sa inyong pinagtrabahuan. So, finally, you will be able to experience that financial comfort, no, sa buhay ninyo. So, good luck sa'yo. We have TikTok. Ayan. So, time is ticking. Ang iba sa inyo dito, siguro may hinahabol na baka meron kayong hinahabol na deadline, merong timeline kayong sinet for yourself, at maaaring yun ang hinahabol din ninyo sa ngayon, no? Siguro nagka-cramming ng iba sa inyo, nai-stress na, 'di ba? Nape-pressure na because malapit na yung deadline ninyo. We have go the distance, ang layo ng iniisip, no? Ng iba sa inyo Sagittarius, that could be related to these 3 energies. Maaaring namumroblema talaga ng bonggang-bongga ang iba sa inyo dito for whatever reason. That could be related to that. Pwedeng sa problema talaga, pwedeng sa away na nangyari, or hindi pagkakaintindihan. Kaya ang layo-layo na nararating ng isip ninyo kasi ano na siguro pumapasok sa isip ninyo, 'di ba? Ang dami mo nang pinaplano. Pag nagkita kayo, anong sasabihin mo, ano magiging reaction mo, yung mga ganun ba, no? We have 12, a change in the wind. Ayan, sabi ko sa iyo, magbabago din ang inyong sitwasyon. Kaya, kailangan kalmado lang kayo. Magpasensya, kumalma, kasi no situation is forever. Diba? Everything changes. Everything evolves, no? Kaya, ano lang kayo, kalma lang. Alright? Kalma lang. At merong pagbabagong magaganap. Pwede ritong someone is going to change the place of residence. Baka may travel na gagawin din ang iba sa inyo dito sa Sagittarius. Maybe you're going somewhere, change your place of residence, or pwedeng mag-change ng trabaho, ng opisina, diba, ng employer, no? It could be a change of anything. What else? We have no place like home. Okay? Dito sa no place like home, siguro, nasa ibang lugar kayo, hindi kayo nakatira sa bahay ninyo, no? Which you consider a home. At siguro kahit anong gaano ka komportable, gaano kaganda yung tinitirhan ninyo, yung sitwasyon ninyo, siguro hindi nyo pa rin nararamdaman yung, alam mo yun, yung comfort, no, ng nasa sarili ninyong bahay, kumbaga, no? And it is truly, no, there's no place like home, diba? Kahit gaano ka ganda or kakomportable yung tinitirhan natin, when it is not the home na tinitirhan natin, wala doon ng mga mahal natin sa buhay, 'di ba? Talagang mamimiss at mamimiss mo 'yon. So siguro ang iba sa inyo may mga ganong ganap, no, sa buhay ninyo at this time. At pasensya na po, kanina biglang namatay na lang ang ilaw, no? Nag-brown out na naman. Ay nako, dito sa amin, panay brown out. So what's next? We have epidote, go deeper. Ayan. So siguro sa ngayon, Sagittarius, huwag kayong magtitiwala agad, no, sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid ninyo, lalong-lalo na kung ito ay sensitibong usapin, no, sensitibong impormasyon siguro ang nakuha ninyo. Siguro kailangan pa ninyong magtanong-tanong, no, kailangan pa ninyong i-research, ang tawag dito,
i-validate ninyo before kayo totally maniwala. You need to go deeper into the situation, okay? Or into that information. Kailangang magtanong-tanong pa, diskubrehin, research pa ninyo. Okay? What else? We have Christ of phrase, allow yourself to receive. Okay? Kasi siguro, sanay kayo, no, na kayo yung nagbibigay. Sanay kayo na kayo yung nagdo-donate. Kayo yung nagpo-provide, no, ng tulong, no, sa kahit kanino man. At siguro may discomfort kayong nararamdaman na kayo yung siguro yung pagbibigyan, kayo yung nireregaluhan, hindi kayo sanay ng ganon. Kaya parang siguro nagdadalawang isip kayo kung kukunin ninyo or hindi ba? Or baka siguro nga ang iba sa inyo talagang nireject na ninyo kung ano man yung binibigay sa inyo. But, you know what? Allow also yourself to receive kasi hindi naman sa lahat ng oras kayo lang yung dapat magbigay or kayo lang yung may karapatan magbigay, hindi ba? When you are accepting help from other people, when you are accepting gift from other people, hindi lang yun para sa iyo yung benepisyo no, na dahil may dagdag kayo na kung anumang bagay. But you are also giving other people an opportunity na maging generous din, no? At nagkataon lang na sa'yo, ikaw yung recipient ng kanilang generosity. Ikaw yung recipient ng kanilang kabaitan or ng kanilang blessings, 'di ba? Na gusto nilang i-share. Kaya also allow yourself to receive. Okay? Kasi ganun talaga ang generosity energy, 'di ba? At times, tayo yung magbibigay, tayo yung tutulong, tayo yung mag-share. At some point in our lives naman, tayo din dapat yung magre-receive. No? Tayo din dapat yung tutulungan ng iba, 'di ba? Kaya nga may kasabihan din na no man is an island, 'di ba? Kasi at some point din sa buhay natin, nangangailangan din tayo ng tulong, 'di ba? Moonstone, live your purpose. Ayan. So, this is an invitation para sa iyo sa ngayon to live your purpose. Okay? Maaaring na-figure out nyo na kung ano yung purpose ninyo sa buhay. Maaaring na-figure out nyo na kung ano yung mission ninyo sa buhay sa ngayon. So, this is an invitation for you to embrace that purpose already. No? Kasi maaaring, eto na, yung time para gawin mo na yon. Ito na yung time para, anuhin ninyo, para i-embrace nyo na, no? Kung ano man yung mission ninyo sa buhay, dapat, no? What else? We have Citrine, bring in the light. No, so siguro isa ito sa mga mission ninyo sa buhay na magdala kayo ng liwanag sa buhay ng iba. Use your own light, no, to help other people find their own light as well. So bring in the light, no, hindi lang sa buhay ninyo kundi sa buhay ng iba. So good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.